Ayan na galit na ang Amerika sa patuloy at mas lalong lumalalang pambubuli at pang-aapi ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Ayon sa US, hindi na sila manonood lang mula sa malayo, kundi reresba kaagad ang Washington at ipagtatanggol ang Pilipinas. Samantala, naghahanda na rin ng husto ang Taiwan sa kinatatakutang invasion o pag-atake ng higanteng militar ng Beijing. 100,000 drones ang gagamitin para gawing mas matindi ang bakbakan laban sa China. Bakit nagalit ang Amerika sa China? At paano tatalunin ng Taiwan ang China? Panoorin. Alam mo ba mga kahistoryador na talagang sumabog na ang galit ng Amerika laban sa China dahil sa walang tigil na panggigipit nito sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Grabe na kasi ang ginagawang coercion o pang-aapi ng Chinese Coast Guard at ng kanilang maritime militia sa ating mga sundalo at mangingisda. Hindi na lang ito simpleng harangan ng barko sa gitna ng dagat, kundi may kasama ng paglitaw ng matitinding water cannon, pagrampa at pagbangga sa mga maliliit nating bangka. At ang walang tigil na pagharang sa mga kinakailangang resupply missions natin sa Ayungin Shoal at Baho de Masinloc. Nakakagigil at nakakapagpukaw talaga ng galit, di ba? Kaya naman hindi na rin nakatiis ang Estados Unidos. Naglabas ang US Department of Defense at US Department of State ng napakatapang na pahayag na kung saan formal nilang kinokondena ang lahat ng iligal, agresibo at peligrosong aksyon ng Beijing sa ating karagatan. Dahil dito, nagpahayag ang Amerika ng napakatindi at formal na pangako na magbibigay sila ng tinatawag na capability-based support para sa Pilipinas. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nitong capability-based support? Sa simpleng salita mga kahistoryador, ibig sabihin lang yan, hindi na lang puro salita, sulat o moral support ang ibubuhos ng Washington sa Maynila, kundi magpapadala at magbibigay ang Amerika ng mga totoong kagamitan na may matinding kakayahan para makapalag tayo. Pinag-uusapan natin dito ang mas makabagong radar systems para makita agad ang bawat galaw ng kalaban, advanced coastal defense missiles, mga dagdag na modernong barko, intelligence sharing sa real time, at mas matinding joint military exercises sa ating mga dagat. Sa madaling salita, gustong siguraduhin ng Amerika na kapag pumasok at nagbuli ulit ang mga Chino sa ating territorial waters, may pangtapat na at hindi na basta-basta maipagtutulakan ang ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Pero bakit biglang naging ganito katapang ang Amerika ngayon? Bakit tila handa na silang makipagbarilan at makipaggyera para lang ipagtanggol ang Pilipinas? Ang analysis ko rito, simple lang at sobrang malinaw. Alam ng US na kapag hinayaan nilang ganap na makuha ng China ang buong South China Sea at West Philippine Sea, tapos na ang kalayaan sa paglalayag ng mga barko sa buong mundo. Babagsak ang pandaigdigang kalakalan at magmumukhang mahina ang Amerika sa mata ng buong mundo. Kaya naman ang Pilipinas ang naging frontline o pinakaharapan ng napakalaking laban na ito. Para sa akin, napakalaking bagay na may malakas tayong kaalyado na handang magsalita at magbigay ng tunay na ngipit sa ating depensa. Pero syempre, sa kabilang banda, nakakakaba rin kasi kapag nagbanggaan na ang dalawang higanting ito. Tayo ang mismong nasa gitna ng ring. Kaya ang tanong ng marami, hanggang kailan natin kakayanin ang ganitong katinding tensyon? Samantala, grabe, habang busy ang buong mundo sa panonood sa girian ng Pilipinas at China, ang Taiwan naman ay tahimik pero sobrang bagsik na naghahanda sa tinatawag nilang doomsday scenario o ang mismong araw ng invasion ng China.
Alam mo ba na ayon sa mga pinakabagong ulat at military intelligence, nagtayo ang Taiwan ng tinatawag na 100,000 drone shield. Pakinggan nyo ito ng mabuti, mga kahistoryador. 100,000 drones. Isipin mo yung dami nun sa kalawakan. Bakit naman kailangan ng Taiwan ng ganito karaming drones laban sa China? Gawin nating simple ang paliwanag. Ang Taiwan kasi, kumpara sa napakainit at napakalaking militar ng China, ay parang maliit na tao lang na nakikipaglaban sa isang higanteng mamamatay tao. Kung makikipagsabayan ang Taiwan sa bilang ng sundalo, tangke at malalaking barko, talagang malalamon sila agad ng Beijing sa loob lang ng ilang araw. Kaya naman ang ginawa ng Taiwan, pumasok sila sa tinatawag na asymmetric warfare o ang panggugulat at pang-aatake gamit ang mga murang teknolohiya pero sobrang matatama sa puso ng kalaban. Dahil dito, ang 100,000 drones na ito ay gagamitin bilang mga kamikaze drones, surveillance drones at attack drones na nakalatag sa buong Taiwan Strait. Isipin nyo ang eksenang ito, mga kahistoryador. Kapag nagdesisyon ang China na magpadala ng libu-libong barko at amphibious landing crafts papuntang Taiwan para sumakop, biglang lilipad ang napakakapal na swarm o ulap ng mga drones mula sa Taiwan. Ang mga drones na ito ay mabilis, mahirap barilin ng mga tradisyonal na anti-aircraft guns at kayang sumisid diretsyo sa mga makina ng barko ng China, sa mga radar nila at sa mga landing troops sa dalampasigan. Para kang sinugod ng 100,000 galit na bubuyog na bawat isa ay may dalang pamatay na bomba. Ang layunin nito ay panatilihing nakalutang sa takot ang invading fleet ng China at sirain ang kanilang momentum bago pa man makatapak ang kanilang mga sundalo sa baybayin ng Taiwan. Sobrang astig pero sobrang nakakakilabot ring isipin, di ba? Ito yung totoong teknolohiya ng bagong panahon ng digmaan. At ang Taiwan ay buong-buo na ang loob na gamitin ito para lang maprotektahan ang kanilang kalayaan. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang matinding paghahanda ng Taiwan, mga kahistoryador. Dito mas lalong uminit ang sitwasyon dahil hindi lang sa himpapawid at dagat naghahanda ang Taiwan, kundi pati na rin sa kanilang mga mismong runway at airbases. Alam mo ba na kamakailan lang ay naglunsad ang militar ng Taiwan ng napakatinding military drills na nakatutok sa pagsasanay sa kanilang mga piloto at ground crew para makapagpalipad pa rin ng mga interceptor fighter jets sa gitna mismo ng ulan ng mga missiles ng China. Tingnan nyo ang heograpiya nito para maunawaan nyo ang tindi, mga kahistoryador. Ang mga pangunahing air bases ng Taiwan ay matatagpuan 70 milya lang ang layo mula sa baybayin ng mainland China. Sobrang lapit lang yan. Sa bilis ng mga makabagong supersonic at hypersonic missiles ng China, kayang marating at bombardyahin ng Beijing ang mga runway ng Taiwan sa loob lamang ng ilang minuto mula sa pagputok ng digmaan. Pag nangyari yun, ang unang-unang gagawin ng China ay sirain ang lahat ng runway ng Taiwan para hindi na makalipad ang mga fighter jets tulad ng F-16 Vipers at Mirage 2000s ng Taiwan. Kapag walang Air Force ang Taiwan sa kalawakan, magiging madaling target sila sa mga bombers at tropa ng kalaban na papasok sa isla. Kaya naman sa ginawang drills ng Taiwan na ibinalita rin ng mga international news agencies tulad ng Al Jazeera, ipinapakita ng Taiwanese military kung paano nila kayang kumpunihin ang mga nasirang runway sa loob lang ng napakaikling oras habang bumabagsak pa ang mga bomba sa paligid. Isipin nyo ang senaryo, babagsak ang missile ng China, sasabog ito at magkakaroon ng napakalaking hukay sa gitna ng airstrip. Sa loob lang ng ilang minuto,
tatakbo agad ang mga Taiwanese combat engineers na may dalang mga special quick-drying concrete at steel mats. Tatakpan at papatagin ang naisagawang hukay at habang umuusok pa ang paligid, biglang haharurot ang mga interceptor jets mula sa mga underground bunkers para lumipad at makipagbakbakan sa kalawakan. Napakagaling at napakatindi ng disiplina. Ipinapakita lang ng Taiwan sa China na kahit bombahin nyo pa ang mga airfields namin, hindi nyo kayang patahimikin ang aming mga fighter jets. Ang klaseng paghahanda na ito ay nagpapadala ng napakalakas na mensahe sa Beijing na hindi magiging madali at sa katunayan ay magiging napakadugo at napakamahal ng presyo kapag itinuloy ng China ang kanilang balak na sakupin ang isla sa marahas na paraan. Dahil dito mga kahistoryador, siguradong maiisip nyo, saan naman kukunin ng Taiwan ang napakalaking perang kailangan para sa 100,000 drones, runway Reaper tech at mga makabagong missile? Ito ang pampasabog na revelasyon. Alam mo ba na ang Taiwan ay naglaan ng higit sa 1 trilyong New Taiwan dollars o humigit kumulang 30 bilyong US dollars para lamang sa kanilang defense spending at pondo laban sa China? 1 trilyon. Napakalaking halaga niyan. Bakit ganoon kalaki ang ginagastos ng Taiwan sa depensa? Kasi alam ng gobyerno ng Taiwan na ang oras ay mabilis na tumatakbo laban sa kanila. Ayon sa mga ulat, ginagamit ng Taiwan ang dambuhalang pondong ito para bumili at gumawa ng libu-libong sarili nilang anti-ship missiles, submarines, air defense systems at para na rin sa pagsasanay sa kanilang buong mamamayan. Hindi na lang kasi mga opisyal na sundalo ang naghahanda sa Taiwan ngayon. Pati ang mga ordinaryong mamamayan, mga civil defense groups at volunteers ay tinuturuan na kung paano magbigay ng emergency medical treatment, paano humawak ng baril at paano mabubuhay kapag nawalan ng kuryente at tubig sakaling magkaroon ng ganap na blockade at digmaan ang China sa kanilang isla. Kaya naman mga kahistoryador, pumasok na tayo sa ating pangkantong analysis at opinyon tungkol sa tanong ng bayan. Giyera na ba talaga? Para sa akin, hindi man nating gustuhing mangyari, mas lalong lumalapit ang mundo sa bingit ng isang napakalaking digmaan. Ang sitwasyon sa pagitan ng China, Amerika, Pilipinas at Taiwan ay parang isang time bomb na patuloy na tumitik-tik araw-araw. Kapag ang China ay nagkamali ng kalkulasyon at sinaktan ng husto ang ating mga mangingisda o sundalo sa West Philippine Sea, pwedeng mag-trigger ang Mutual Defense Treaty natin sa Amerika. At kapag nangyari yun, pwedeng pumalaot ang US Navy para rumesponde. At kapag busy ang US sa West Philippine Sea, baka isipin ng China na magandang pagkakataon na yun para salakayin din ang Taiwan. Pero sa kabilang banda, nakikita rin natin na ang matinding paghahanda ng Taiwan gamit ang 100,000 drones at ang matapang na suporta ng US sa Pilipinas ay magsisilbing tinatawag na deterrence o pangsindak sa China. Kasi nakikita ng Beijing na hindi na pala madaling sakupin ang Taiwan at hindi na rin basta-basta mapapasunod at matatakot ang Pilipinas nang walang matinding ganti mula sa mga kaalyado nito. Ano sa palagay nyo, mga kahistoryador? Sa tingin nyo ba ay magiging sapat ang 100,000 drones ng Taiwan at ang resback ng Amerika sa Pilipinas para pigilan ang China sa pagpapasimula ng digmaan? Ano ang masasabi nyo dito? I-comment na yan sa ibaba. Maraming salamat!